Matapos tawagin ni Ombudsman Boying Remulla ang atensyon ng US Embassy sa Pilipinas, So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American na State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. ukol sa pag-overstay ni former DPWH Chief Manuel Bonoan, biglang napauwi ang huli kahapon pabalik sa bansa. Nakabalik na ng Pilipinas si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan kahapon ng umaga, January 18. Nahaharap ngayon si Bonoan sa mga panibagong alegasyon na may kinalaman sa mga irregularidad sa flood control projects ng ahensyang dati niyang pinamumunuan. Sinabi pa ni Remulla na pwede na itong damputin ng Immigration and Customs Enforcement or ICE at i-deport pabalik dito. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya pong sipain pa uwi dito. US State Department, ICE, saka yung ICE. Kahapon lang din, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nag-touchdown na si Bonoan sa Ninoy Aquino International Airport. Timing na timing ito sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee ngayong araw sa Senado na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates. Nauna nang binulgar ni Lacson na sinadya umanong lituhin ni Bonoan si President Bongbong Marcos matapos magbigay ng mali-maling grid coordinates ng ilang umano'y ghost flood control projects. Inaasahang kukumprontahin ngayong araw ni Lacson at ng ilang senador si Bonoan sa mga krimeng di umano'y ginawa nito. Of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website.